Kita naman nga ninyo mga idol na mukhang Oklahoma City Thunder na ang most hated team ngayon sa NBA sa dami ng mga bumabati ko sa kanila, lalo sa kanilang superstar na si Shai Gilgeous-Alexander. Mas lumalala pa nga ang bati ko sa kanila matapos silang matalo sa Game 4 kahapon laban sa Spurs. Pero sa kabila niyan, may ilan pa ring mga analyst ang nagtatanggol ngayon sa OKC, especially kay SGA, katulad na lamang ni Charles Barkley na nagsabing lahat nga daw ng mga manlalaro sa NBA nagpa-flop at hindi lamang si Shai Gilgeous-Alexander ang gumagawa nito, kaya hindi nga daw nito deserve ang hate na kanyang natatanggap. Isa pa, kita sa mga laro ng OKC na talaga namang hindi siya binibigyan ng space sa paglanding sa kanyang ginagawang tira, kaya mas pinipili na lang nitong bumagsak para maiwasan ng pagtatamo ng injury. Napakataas nga daw ng basketball IQ nito na hindi natatanggap ng ilang mga fans at ibang mga analyst na rason na bakit siya binabatikos ngayon at tinatawag na Flop King. Samantala, dito naman, kumpirmado na nga po mga idol na magiging active ang Los Angeles Lakers sa trade market kapag nagumpisa na ang off-season sa July. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po nag-i-scout ngayon ang kanilang front office sa mga player na magiging available sa trade market at free agency. Pero bago pa nila magawa, kailangan muna nga nilang ayusin ang kasalukuyang lineup sa pagtanggal ng ilan sa mga player para makabuo sila ng bakanting pwesto. Kabilang sa mga hindi nila pababalikin dito sa lineup sina Maxi Kleber at Nick Smith Jr. na magiging free agent na. Bukod sa dalawa, wala rin naman balak ang Lakers na bigyan ng bagong kontrata si DeAndre Ayton at balak nila itong i-trade. At kahit man kunin nito ang kanyang player option, plano nga nila itong i-trade kagaya ng balak nilang gawin na kina Dalton Knecht, Jake LaRavia at Jared Vanderbilt na gagawan na lang paraan para maalis lamang sa lineup ng Los Angeles Lakers sa susunod na buwan. As of now, ang limangang ito ang posibleng matanggal ni Rob Pelinka sa kanilang roster.